Ako pala si retired Second Lieutenant Lucio Claramon Jr. Itong kwento nito, mula ito 2006. Unahin ko muna yung 2004-2005 na history ko sa buhay ko bilang isang special forces. Pag downsize ng 2004, so nawala na yung operasyon namin sa Basilan. Nag-reor tayo 2004 nang dahil sa pag-awkward. Assign kami ng Ipil, Sibugay Province hanggang sa Muagan del Norte na headquarters kami sa Leong Postigo sa Muagan del Norte, Sindangan. Papuntang Siayan. So nag-develop ko bilang intelligent doon na wala akong kasamang inkwentro doon, hindi ako gaano nakapag-ipa-inkwentro ng tropa doon, pero yung pinakamalaking commander sa INPE doon na si Commander Pawa, na binaril daw ng mga intelligent yun, umusok lang yung katawan, hindi tinablan. So, hinired ako nga striker doon, special forces, pinauna na doon ng 9 company, pinasok ko, sa awa ng Diyos, yung matigas na yun si Commander Pawa nga Subano, pinusasan ko yun mismo sa bayan ng Siayan, sa Muagan del Norte, nangulikta sa mga tindahan. Bali, taxes ng NPA kunuha yun. Hinauli ko siya, dinidevelop ko siya, hanggang nakapag-series connection, ang grupo niya nung nag-operate kasi ang special forces napakagaling sa operation. Noong nakuha si Commander Pawa, yung lahat ng NPA tumakbo papuntang sa Muagan del Norte sa Dipolog. Paghabol namin sa Mutya, ang NPA nandito na naman sa Misamis Occidental. Calamba, Balyangaw, sa Pangdalaga, dayon Plaridel, Urquita. Yun ang area sa NPA at saka Concepcion, yung bundok papuntang Malindag. Marami na enkwentro yung unit natin doon, pero ang part ko doon sa Intel, yung Esparo na nagbaril ng taga MIB doon sa bayan ng Calamba, pagdating ko, nahuli ko yun. Hinuli ko siya doon sa Urquita, doon sa sipaos ng mga paro. Dahil may naka-spot sa kanya doon, tapos yung mga tropa, hinintay ako kasi ako daw yung maghuli, kasi Esparo nga, matinik daw na Esparo yon. Nahuli ko yon. Ang Esparo doon, nahuli ko sa buong Misamis Occidental. Bali, yung sa akin lang mismo, 4. Kaya madali ang sambuang Misamis Occidental nang dahil konti lang din yun ang guerrilla front doon. Isang guerrilla front lang yung umikot mula Sibugay sa Muagan del Norte hanggang Misamis Occidental. So madali ang special forces kasi ang special forces napakagaling mo infiltrate saka magdala ng tao lalo sa BTA. Perfect talaga si well trained ang special forces. So hindi nagtagal, pumutok ang hulo, yun na. Tumakbo kami isang batalyon, pagdating ng Zamboanga, sakay ng Iliste, kinabukasan na naman nandun sa Hulo. Grabing operasyon sa Hulo, hanggang dumating ang panahon ng 8 company, napunta sa Budaho, nag-operasyon, kinabukasan ng umaga, na-enkwentro, mura ang nag-lead yung Ranger sir, yung CO noon sir, si 8 company, Nyaris. Oh, siya yung nag-lead doon. Pagka kinabukasan, kasi sa Intel pa rin ako, nasa batalyon ako, ang ginawa ko noon, procurement sa himong batalyon kasi nag-expand. So pagkwento na na-enkwentro, sabi ko, kung pwede ibaba yung picture sa napatay. Nilibing man daw nila. Ibaba ang picture. So pagbaba sa picture, may kudilgo ako sa Abu Sayyaf kasi nahuli ko man yung pang-anim na Abu Sayyaf nga nag-guide maraming na-score. Yung si Benjamo, yung pilay nga sabi na walang Abu Sayyaf na polio, pero yun isa lang sabi ko Sir San Juan noon. Kaya yun ang nagbigay sa akin ng libro sa Abu Sayyaf. Nandun yung mukha nila lahat na close talaga, walang pagbago-bago. So nandyan, kudigo ko yung daladala ko sa Hulo.
Nung naibaba yung picture, nakita ko si Abu Sulaiman na. So pagsabi ko ni Juan, ni Sir Paralag, siya yung istre, si Sir, ang akong batalyon commander si Colonel Batle, sinabihan ko nga, Sir, si Abu Sulaiman yung nilibing. Sabi ni Sir Batle sa akin, kung makita mo niya ito, totoong kwento ito, sabi niya sa akin, huwag kang ganyan, Clar. Kasi pag mawaw mali tayo, kurinti tayo hanggang Malacanang. Walang naniwala sa'yo. Walang naniwala. So wala na akong choice. Pero pagka kinabukasan na naman, tumawag yung bata ko sa Basilan. Alam mo naman kung anong punishment ko sa Basilan. Tumawag sa akin, sabi niya, yeah, nainkwento mo ng isip kahapon niya. Ko, may isang nakuha, nilibing, sabi niya, yeah. Duda ko yan, si Sulaiman. Kasi malapit naman natin nakuha yan dito noon. Nakaalis ka lang 2004 kaya hindi natin nakuha. Bakit? Anong malay mo? Sabi niya, umiyak yung asawa at saka anak niya. Na namatay daw si Sulaiman sa inkwentro sa Hulo. Ito na pala. Tama, boy. Nakita ko sa picture. Walang maniwala kasi sa akin ng trupa. Kahit official kasi baka makurdihan kong Malacanang. Pero sige ngayon, sisikapin ko, maghanap ako ng paraan. Makunik ko si Sir Bacala. Sa sige, yan na yan. Totoo na yan. Kasi ang anak na at saka asawa umiyak. Nadikitan ko man yan sa Basilan noon, sir. Kaso lang na downsize tayo, sir. So, sige, sabi ko, sir. Sabi ko, sige, mabuti sir, nalapitan ko si Colonel Baybayan. Kapitan, sir, si Ocean 9. Oh, anong sinabi mo kayo sa Baybayan? Sabi ko, sir, pwede ba sir tawagan mo Sir Bacala, sir? Kasi no choice na ako, sir. Bakit? Walang maniwala sa akin, sir. Si Sir Paralag, si Sir Batle, ayaw maniwala sir nga si Sulaiman yung nilibing. Pero ako sir, 101% si Sulaiman yan sir. Ito yung picture sir, tanawa, yung librong gamay ko sir, yung puro busayap yun. Oh, ito sir oh. O, tingnan mo yung picture sir sa nilibing. Huwag kang ganyan, Clar. Sir, tawagan mo lang palihog si Sir Bacala. Sabihin mo kay Sir Bacala, ako nagsabi si Sulaiman yung nilibing. Ba't kilala ka ba ni Bacala? Sabi ni Sir Baybayan sa akin. Yes sir, tawagan mo lang. Tumawag Sir Baybayan, mabuti sinunod ko sir, tawag. Ubok, natatawag ka. Nutusan ako, bata mo daw siya, sir. Sino? Si Clara mo, sir. Putang ina, bata ko yan. Bakit anong sabi? Anong sabi? Sabi ni Bacala, sir. Sir, sabihan daw sa'yo, inform na kita nga yung nilibing ng tropa, sir, si Sulaiman. Putang ina, milyonaryo ng isipok. Magpapadala ako ng helicopter dyan. Then, pagdating dyan, isama mo si Clara mo, puntahan ninyo, dahil ikuma na, ipahukay na. Ipakuha doon sa Budaho. Naku, sir, grabing galit ng IT company yung mga enlisted. Putang inang Clara mo yan, kahirap-hirap na umakyat ka. Hindi niya alam gaano kahirap pag-recover doon. Wala siyang magawa, sir. Sibing company yung balik kasi order naman, sir. Eh sabi naman Sir Bacala nga, tinawagan naman ni Bacala siya, ang brigade commander sa Hulo, sir, na ipakuha talaga. Pagdating ng helicopter, sir, sakay ko si Baybayan. Nandyan na yung Abu Sayyaf pinadala ni Bacala, sir. Sabi niya, di ako makasama, Abok, kasi busy ako. Nandyan na yung Juan. Basta positive na yan. 101% yan. Basta si Claramon. Bata ko yan. Di parang gumanyan din si Baybayan, sir. Sakay kami sa Juan. Sapir. Nandun na sa daruhan. Sus, pagtingin ko, Sulaiman yun. Sabi na Abu Sayyaf, Sulaiman yan, yan. Itsan ako ng Juan, sir, yung bag para lagyan ng patay, sir. Si Sir Diliusa, sir, pa, lapit-lapit ng ganon. Yung bodyguard ni Sir Diliusa, sir, kabgo ko sa Basilan na tumutulong din sa akin noon, kaya napasundalo namin. Kilala ko man, sir, kasi tauhan ko. Nawala na yung sa isip ko, sir, nga bata ni Sir Diliusa, sir, kasi istudyo commander mo siya, sir. Inting, dili ka, tulungan mo ako, ipasok natin to. Sige, master. Pasok namin, sabi ni Diliusa, sabi niya, sir, na opisyal, tanongin mo, sino po tayo ng mabang buhok na yan kung nagutos-utos ng bata ko, parang sino? Yes, sir. Sino ba yan, Ting, ba't nag-utos sa'yo? Ay, sir, yun si Master Claramon, sir, yun ang nagturong sa akin masundalo ko, sir. Ay, kaya pala. Sir, yan palang boss ni Inting sa Basilan kaya nasundalo, sir. Yan palang tumulong sa kanya. Yan palang Claramon. Yan, sir. Sige na. Ngayon, sir, pagkarga namin ni Sulaiman, 8 kami sa isang chopper. Doon, 12 sila, sir. Paglipad ng chopper, sir, gumaganon-ganon yung chopper, sir. Hindi makatikop yung sa amin. Nga 8 lang kami. Sabi ng piloto, bubaba ka, ikaw yung mabigat. Ako yung naturo, sir. Parang ayaw pumayag ni Sir Baybayan. Bubaba ko, sir. Andala ko, radyo, ICOM, bandoler, o BBR Malite. Wala ko ibang dala. Paglipat, sir, lipad magagad. Na, wala akong kain, sir. Mag-alas 2 na. Sinong may kanin? O may kanin dito, walang tubig. Na, sir, ba't sir pala, sir, nanood sa akin. Kumain ako, nagkamay, sir. Gutom na, sir. Sabi ni Sir, ba't, animal, nagjugo pa yung kamay niya, kumakain ko. Gutom na, sir. Kain ko, sige lang, okay na. Kuha ko ng niyog. Hinom.
Pagkagabihan sir, ang tawag na sa akin, yung striker natin, nasana? Wala akong dala sir eh. Titingnan ko yung duyan sir ng mga trupa. Kung maganda yung pagkakuhan nga, hindi ganyan yung tubig sa loob. Kuha ako ng kuhan. Doon ako, kuha ako ng unas. Pak! Ganyan ako doon. 3 araw, sir babayan, panay siya nag-monitor kung saan ako. Noong, sir, magkinidi ka sir, yung kinidi may tatak ni Special Forces, magdala lang kay Civil Defense Portable, huwag niya pakita sir. Tapos kung magtanong yung mga Muslim sir, babayan lang nga, kunin niyo ako niya. Sabihin niyo siya nga, kunin niyo si Kuya John Claramon. Kilala naman ako doon. Babay, pakain ka mo. Kunin ko si John Claramon. Yan to, dito. Nakuha ako sir, sabi ni Sir Baybayin, yakap, Surya. Paano kasi, hindi natin kuha. Okay na yan sir, walang problema. Nakaratong araw ako doon, sama-sama sa kanila. Nalaman ko sir, dinala na ng Malacanang yung tropa nakakuha. Pagbalik, na-promote lahat. Na-promote lahat? Oh yes sir, yung nag-operate na yung IT company. Pero, sawa ng Diyos sir, wala man lang nagpagpasalamat sa akin. Pero sige lang. So, time yun sir, nahuli man si Sulaiman, wala nang iba. Lipat kami ng Basilan naman sir. Tapos nahuli namatay si Sulaiman. Ngayon, bilang Special Forces, ano ang epekto nun doon sa kalaban nyo? Kasi malaking tao yun, Sulaiman na yan eh. Anong epekto nun? Naging epekto na ang pagkawala ni Sulaiman. Anong nangyari? Napakalaking kaya umalis kaagad yung Abu Sayyaf sa Hulo, pumunta ng Basilan sir. Kasi talagang nasaktan yung mga Abu Sayyaf. At saka sir, nagtaka din yung mga tao doon sir sa Hulo na pag ibang unit daw, kalaban talaga ng Abu Sayyaf. Pero kami daw, bibihirang makalaban, kaibigan daw. Tapos, bakit nakuha si Sulaiman? Doon nag-isip yung mga tao, sir ba nga, hindi halos nila maintindihan niya. Paano ang Special Forces mag-operate? Paano gumalaw? Kasi ako, sir, noon doon sa Hulo, sir, sa totoo lang, maraming nakakalam sa akin yung Ranger Operation doon. Pinasok kong Dinggalan Kaluwang, sir, nag-isa lang ako. Ang pinuntahan ko doon, sir, nawundid man si Kadapi Janjalani doon, sir. Pagdating ko doon, sir, nasa lubong ko, sir, binuhat ng duyan, sir, para mapagamot. Pag-request ko sa trupa, sir, matagal man. Pagdating ng trupa, sir, silbate, kasama mang bat ko mag-operate doon, sir. Pati ang kuwan noon sa Ranger, sir, batalyon si Bayog. Pagdating doon, nakadikit na, sir, yung mga Luis Commando na malapit sa kampo sa MN-11. Doon na. So, hindi na ganong nadikitan ng tropa. So, pag withdraw sila sa operasyon, wala naman daw operasyon sa Basilan, sa Hulo, lumipat kami ng Basilan, sir. So, dating area ko, sir. So, napakadali. Ang sabi ngayon, sir, ang isto ko nun, sir, si Sir Mira, dayon ang bat kong si Colonel Orkia, nag-develop. Sir, napakadali. Sabi pa ng ibang intel, yung ibang tao mo gaw, nahawakan na namin, kaya huli man ako nag-report doon, umuwi man ako. So, sige. Develop ako. Nung nangyari, sir, nga operasyon nga nawalop-walop ang Marines doon, sir, nga napasok ang Ranger ug SF, sir, sa Ongkayapukan, hindi na sa area ng Abu Sayyaf, sir, kundi sa Imailip na, sir. Doon ko talaga inano si Sir Orkia. Nadalihan din tayo noon, sir. Kasi, sir, nalampas yung trupa, sir. Sa area ng Abu Sayyaf, napunta na sila sa Imay. Pagdating ng area ng Imay, sir, ito yung Marines. Gumanaw na yung Imay, sir. Nakalak na dito kasi busy na yung Marines. Yung iba, papunta dito, paikot para makukulong yung Marines. Hindi alam ng Imay, sir, na may Ranger at saka SF na dikit. So, napalaban ang Imay, sir, doon sa Ranger o SF. Kaya nadalihan tayong 9 company ng isa noon, sir. Ngayon, sir, nung na-monitor ko, sir, kasi marami akong tao dyan, sir, tinawagan ko ng ama ko, sir, sabi niya, anak, halika. Kung di mo i-withdraw yung tropa mo ngayon hanggang gabi, sabihin ko sa'yo, huwag kang magagalit sa akin, maubos yan bukas. Bakit, ma? 3,000 more than ang kuwan dyan. Ang MI, at saka sa totoo, sir, nagsama na yung Abu Sayyaf. Kasi kukulungin na yung Marines. Hindi lang alam ng nag-ikot na kukulungin yung Marines. Nga may isip pala dito sa kabila. So doon yun nasa lubong. Ang literacy nila. So ang suggestion ko sa'yo, para kaming mga kuwan sa Basilan, ayaw na namin ng gulo.
i-withdraw tropa mo. Kulang na yan ng bala, sa kakakunti lang yung tropa mo. Kung gusto mo, mag-resupply ka, pauwiin mo na yung tropa mo, tapos magplano ng maayos. So takbo ako dun sa batalyon, sir. Kinuha si Sir Mira at Sir Orkia. Paano mo nalaman, Clar? Nandito ka lang, paano mo nalaman yun? Ako, sir, palihog na, sir, wag na tayo maglalis kasi buhay ng tropa ang kailangan, sir, masave. Check nyo, sir, ang location ngayon ng tropa natin, sir, kung nasaan. Diba? Wala na sa Abu Sayyaf area, sir. Nandoon na nakapasok sa Imay area. Pagtawag na, sir, totoo mo yung sinabi ko. So sabi ni Sir Orkia, sige, winidraw tropa pagkagabi, sir. Winidraw. Kinabukasan, sir, kung nag-reor sana, sabi yung mga ama ko, sir, kapatid ni Ustad Basiri, nak, kung gusto nyo talagang ma-peaceful ang Basilan, kasi ayaw na namin ang gulo. Yung malaking kampo dyan sa Bagindan, yung Dos Andanas, ikutan nyo yan mga 1 kilometer. Huwag nyo pasukin kasi madidisgrasya kayo. Pugpugin nyo ng OB10, 105, 155, para matapos na yung gulo dito sa Basilan, ayaw na namin. Sige ma, isabi ko, kinabukasan, siyempre sabi ko ni Batcom, may tawag man sa South ko nga ceasefire. Such time, sir, ang isa ka brigade sa 103 Brigade sa Basilan at saka isang batalyon ng 3rd Special Forces Battalion, itong batalyon na ito, sinakay na iliste, sir, papuntang Davao. Lipat ng Davao, sir. Dalang isang brigade ng galing ng 1st Division. So, dyan kami naglanding, sir, kaagad sa Panakan, then travel. Sa Mako kami nauna, sir. Pagkasaya kami ng Mako, hindi kami nagtagal, nalipat kami sa Barangay San Isidro Tagum, sir. So ngayon, sir, ang sabi ni Batcom na tuloy yung trabaho ko sa Intel, sige, pagdikit ko sa mga dato, sir, mga dato man kailangan, sir. Pagdikit ko sa mga dato, may kaibigan ako, sir, ng mga dato sa tribo nga police active, sir, dating PC noon. So na-close kami. Hindi ako nagtagal, sir, kasi yung dalawang police, kakasuhan sila, sir, hindi sila makapag-retired kasi yung dalawang pulis na yun, sir, magpinsan. Yung pinsan nila na babae, yun ang asawa ni Commander Imong, sir. Sino yung Commander Imong? Yung si Alexander Alicaba. Si Commander Imong, Guerrilla Front ng Front 33. Ang area sa Guerrilla Front 33, Davao del Norte, mula Asuncion, Corelia, Laak, nagboundary sa 3 sa Laak to Mungkayo. Pag Mungkayo papuntang Agusan Sur, Beruela, Trento, pa Lapas. So, Guerrilla 3 kay Commander Jinggoy. So ngayon, ang una naming kumpurunta, Guerrilla Front 33. So hindi ako nagsayang ng panahon kasi pag kilala sa mga dato, nakilala ko si Dato Aliho ng pamangkin nila di ay asawa ng commander. Teacher yun na assign ng kamansa kaya na-infiltrate sa NP doon, asawa. Naghingi ng tulong sa akin dalawang pulis na tulungan mo kami bro para makapag-retired kami kasi hindi kami makaretire sa among serbisyo kung hindi maklear yung pangalan namin kasi kung na-advance kami ng NP nang dahil sa pamangkin namin asawa ni Commander Imong. Ko sige, dato, na policeman active, samahan mo ako doon sa kapatid mo na yung nanay nung asawa ni Commander Imong. Kasi naman ako sir, nagpakilala ako doon. Andun yung umpisa ng trabaho sir sa Intel. So nakilala ko siya, kaibigan ko siya, yung mister niya. Ako, paano ko nakaasawa ng commander? Sabi niya, John, nagturo ako doon sa Kamansa. Wala mang sundalo doon malapit, intiman. Ay, na-develop ako doon, itong isang anak namin. So, sige. Ang nanay, tatay niya, kinaibigan ko, hanggang napaganda yung connection ko, hindi nagtagal. Kahit saan ang Guerrilla Front 3, masusundan ko na. Na-encuentro with guide. Maraming encuentro ng Special Forces, hindi na ako kasama. Ako yung nagbibigay. Ang unang intel officer ko that time is si Bildisula, si Sir Bildisula. Pagdating namin sa Tagum, si Sir Mira, nagsiuna sa 9 company. Iniwanan ako. So, pag-develop ko dyan, sir, mga kasamahan ko, madali lang. Kahit saan pumunta NP, kaya ko i-monitor. Such time by 2008, kasi yung Kansaw kasi, sabi ng tropa ng Special Forces, mga chief ko sa Intel nga, tao mo, taon ako, walang pakialaman. Kung sige, na ako kay, lubog mo talaga ako sir, di ba ako, umuwi ako ng batalyon, magkuha ng gasolina, maghingi ng bigas,
para pagkain sa trupa ko. Ilang enkwentro, hanggang pagkahuli ni Lieutenant Camayo, sir. Yung sitwasyon kay Lieutenant Camayo, sir, ang istri niyan si Sir Bailon. Pumunta ako ng batalyon, sir. Binraping ko sila. Ito yung Anagasi. Tatlong bundok. Ito yung karsada na ganyan. Bundok ito, bundok yan, bundok ito. Sabi ko, kung ipilitan nyo ito, sir, positive ito, pero mag-ingat ang tropa, sir, kasi 103 na guerrilla dyan. Seleksyon yan, galing ng guerrilla from 15. Basta lahat ng mga guerrilla, pinagpipilian yung mga warrior. Kasi para magantihan ang isip, kasi ang tawag na sa isip, camel. Kaya pag girahin mo daw, nawala. Pag pinutukan mo ang isip, nawala. Akala namin wala na. Maya-maya, nandoon naman sa harapan mo, pag tumayo daw, nakipagpataya naman. Hindi daw kagaya sa ibang unit na mag-operate dyan. Pag putukan ng NP, pag nawala, wala na talaga, nag-withdraw na. Pero ang isip, iba daw. Sa halip nga nawala, puta, mamaya-maya, nandyan na sa harapan ng NP, nakipagbarilyan ng dikitan. Nagmamani-over man pala, paano nadala daw yung pack, paano yung camel na hindi nadala nila. Eh, camel, tawag ng pack, sir, ng Special Forces. Yun ang kwento nila. And sinabihan ko, mag-ingat, sir. Pagkuhan niya ni Camayo. Kasi 103 talaga yan, armado. Ngayon, sir, ito si Sir Camayo, believe talaga ako ni Sir Camayo. Sa totoo lang. Hindi ta siya matamaan ng bala, sir. Kung napaganda ang plano niya, sir, di mo kung sabing hindi maganda yung plano niya. Kung ganun pala siya di matamaan ng bala, kung hinintay niya ang ibang trupa, magbilor siya, sir. Kasi nangyari doon, sir, pag alas 8 ng umaga, putuka na. Panay text na ko, tawag sa mga trupa, sir, sa isto. Na, sir, monitor, heavy fight yan, sir. Sir, monitor, heavy fight, walang sasagot. Mamaya, sir, pagka alas 4 ng hapon, chief na sa intelligence sa batalyon, sir, ang nagtumawag sa akin nga, John. I-verify mo daw, John, kung nasaan si Camayo, kasi nawala si Camayo, John, maraming patay. Kuhintay lang. Mamayang gabi, mag-update ako. Tinanong ko yung alpha ko sa loob, sir. May alpha na ako sa loob. Nandiyan, Sir Camayo. Anong apelido nito? Kung Camayo na. Nadiri, buhi. Kung naisamad, wala. Ano nakuha man niyo siya? Nahugdag bala. Paano nagikuha niyo siya nga? Gitiunan lang, kaya wanang si bala, wanang si kapaputok. Niya kinatanaw man na ilan man na opisyal. Kumauna. Pastilan. Tingnan nyo. So wala nang sisyan, nangyari na yun. Nung habulan na, sir, biglang nag-take sa akin na Aguinaldo kami sa laak. So abante ako, sir. Noong natapat siya, nagbisita si Masir Tampayugan, si SM Tampayugan siya, nagbisita, biglang nag-volunteer sama sa akin, sir, kasi wala man akong kabady, halos maglakad, sir. Sumama sa akin. Naku, nung pag dyan sa, papunta ako na Santa Emilia, sir, pag dyan ako sa ilog, yung tiniwilis na garagan ng palkata, sabi ko, may nakita kayong armado dyan? O, nandyan may nakatali, nandyan sa unahan. Marami siya, marami, sobrang gatos yung armado. Sige lang, salamat. Dagan kong detachment, kaya may signal man. Tawag ko, Sir Bailon, ni Batcom. Bilisan niyo, sir. Nandito na, sir, sa ilog. Ganun ba klaro? Yes, sir. Nandito na. Saan ibaba yung trupa? Helicopter, sir. Galing yung kasuon, sir. Yung kayo. Ibaba niyo, sir, sa Aguinaldo Elementary School. Dayon, sa damang, sir, ihaul. Dito ako maghintay Santa Emilia, sir, kasi didikitan ko yung New Bethlehem. Pagdating ko sa Bethlehem, sir, ang isang barangay, sir, lahat ng tao nandyan sa covered court nila, sir, nakaupo. Hindi man ako ilala, sir. Pero ang nagdala ng bago, sir, si Masir Tampayugan, BBR Malayat yun. Yung 45 ko nandito. Kausapin ko nga, pwede makausap ang kapitan. Titingnan nila yung sa tunga puti na tao din. Wala si kapitan dito. Nung pangatlong tanong ko nga, nagduda sila nga, inti ko, sabi ko, ito yung ID ko. Masir, atras, Masir, huwag kang magpakuan kasi kuha ng pamalo yung mga tao, sir. Kasi antay-intiin mo sila, sir, nag-asamasa naman sila. Nandun yung mga commander, sir, yung mga kontak ko nga commander na nag-surrender na sa lugar ni Dumangog, sir. Di sabi ko, atras, Masir, huwag magpalamon, mapalo tayo. Kako, totoo lang, ito yung ID ko. Intil ako ng 3rd Special Forces Battalion, yan ang hinabol ko. Sabi ni kapitan, ako ang kapitan ko, ikaw man yun. Surita. Pag pumasok kami sa barangay hall,
May nagbantay sa motor, sir. Kung patayin daw namin si Kapitan, basta yung motor di makatakbo, pugpugin daw nila para di na makalis. Atras naman ako, kung kakukap, magtiwala kay saan si Commander Abraham. Gusto makiusap ko. Nandun. Puntahan ko na lang si Commander Abraham kilala. Doon na naniwala sila. Relax na kayo dyan. Pagdating ko doon, sir, sa bahay ni Commander Abraham, pababa mo yan pag ganyan. May 3 bata, sir, na yung isa ganun ba? Tingon Commander Abraham, ito, inutusan ito ng NPA, pabilin ito. Hulihin natin. Sige. Yung CBO, isang kasama niya, sir, ito yung karsada. Gumanon ako, si Abraham dito yung isang CBO. Pagpasok sa 3 bata, sir, kinuha namin kaagad. Dinalam sa loob ng bahay para di makita, sir, kasi ang alam ko, malapit na talagang NPA. Totoo talaga, sir, mula sa pinasukan kong bahay, sir, 300 meters. Nandiyan na sila mga NPA. Pag-ana, sir, kay 1,000 man. Kung sabi ba, anong pabili nito? Sabi niya, tinapay, sir, bigas, sir, 20 kilos. Tapos ang natira, sir, ibili ng tinapay. Sino nag-utos sa inyo? May 2 lalaki doon, sir. Hindi pa kinakakain. Hindi pa. Pinasok ko sa kusina, sir. Sabi ko, Commander, pakainin mo. Kasi susunod, mga after 1 hour, wala pa man trupa, maghanap na yung nag-utos niyan. Hulihin din natin. Sige. Maya-maya, sir, dandaglakad yung mga sir, 2 tao, wala pang 20 ang edad, sir, wala pang 20. Palapit na, sir, sabi ko, lamunin natin ito, ganun din yung gagawin. Pag gumanaw na ito, pag gumalaw ito, parin ko talaga, sikap kayo, hindi kayo matamaan kung makabunot, ha? Pero maglihis kayo sa akin. Sige. Pagdating ng 2, sir, sinita ko agad, hinawakan ko. Sino hinahanap nyo? Itong mga bata, ano? Sino nag-utos sa inyo? Pag hindi kayo magsalita, barilin ko kayo, bunot ako kaagad, sir. Gumano kaagad siya, yung CBO, sir, sa Commander Abraham ng sanggot. Para dalihin ka ako, wag lang. Pagsabi ka ng totoo, sabi niya, iakyat natin to, Commander. Pag-akyat, sabi niya, nandyan sila, oh. Kayong guide nyo, taga saan kayo? Taga Aguinaldo. Nahuli kami para mag-guide. Ganyan magtapat. So ngayon, pagdating ng trupa, ituro ninyo. Pag mga 150 to 100 meters na, paalisin na kayo. Pwede, pwede. Pagdating ng trupa, sir, si Sir Bernabe, dala yung aso niya, sir. Yun ang naging, ikwento ko ito, sir, para maging aral na mahirap magdala ng aso sa operasyon. Nangyari ngayon, sir, ginapang na nila, ginapang. Ngayon, sir, halos makita ng NPA, umuwi na yung 2, sir, yung pag-guide. Una man yung aso ni Sir Bernabe doon, sir, sa lugar ni Imo. Sabi nung si J, anak ni Commander Imo, nga isparo yun, sir, napakataba yung aso, kasarap, kainin, gutom na gutom, wala pa yung binibili ng tinapay at saka bigas. Sumigaw si Imong, sir, nandun si Kamayo kay Imong. I-verify, baka aso ng sundalo yan. Paglingon, sundalo, dinibay na, putok na. Nadali yung kabgo, sir, kasi panay siya bira, kasi gusto mo sundalo yun. Yun, ito palang karsada, papuntang Andap, ito papuntang Laak, ito papuntang dito sa Aguinaldo. Yun pala yung, ano, sir, yung kabila, puno din pala ng NPA. Yun ang nakabaril sa, ano, sa kabgo. Kasi nabuluntin yung kabgo ni mag-guide. Grabe yung putukan na, mga mag-alas 4:30 sila ng hapon. Nako, mga tao doon sa barangay, sir, ako naman yung na-captured kasi nangataranta na. Huwag na kayong alis, dito lang kayo, hindi kayo matatama ng bala dyan. Standby lang kayo. May na-collapse na, sir, may naihi ng matanda. Tinulungan ko doon. Si Masir Tampayugan, nagkuhan dito. Tuloy yung labanan. Ngayon, pagka medyo madilim, withdraw na ito, Masir. Bahala ng trupa. Nakahiwalay na si Kamayo noon, sir. Nakahiwalay na siya. Ngayon, sir, ang trupa natin, panay clearing. Pag makita ng medyo masukal, padilim na pakpak, narinig ni Kamayo, takbo si Kamayo, sir, bumalik. Sabi niya, mamatay ako rito. Kaya sumama siya uli. Doon na sa Laak, sa Milale. Develop ako doon. Noon dumating na si ilang Imong doon sa lupa ni Mayor Navarro. Sa Gingan, sir. Doon na standby ngayon. Sabi ng alpa ko, kung hindi itigil yung operasyon, huwag mo na akong i-blame. Kasi pagdating makatawid kami ng Umayam River pa Bukidnon, hindi ko na kilala yung area ng Bukidnon. Kaya paano ko makatulong? Kasama namin siya sa lakaran, sir. So, sige. Sabi niya, huwag kang magsinungaling. Kako, sige. Inistin ako, isipin pero gawan ko ng paraan. Hanggang dito lang kami sa iyo pang operasyon. Tinawagan ko si SOTG, sir. Kinil San Juan. Sir, pang operasyon, sir. Kung pumayag kayo sa akin, sir, nga suggestion, salamat, sir. Kung hindi, wala na akong magawa, sir. Pag matawid na si
Itan Kamayo, sir, sa ano? Sa tawag ining ilog ng Umayam, pabukid nun. Wala na ako magawa, sir. Hindi ko na-memorize yung lugar doon, sir. So, patawarin niyo ako. Anong maganda? Sabi ni Sir San Juan. Uwi tayo, sir. December mga ngayon, sir. Pag itigil natin ang operasyon, sir, may standby lang yan dyan si ano. Yan si Commander Imong, sir. May sakit na prostate cancer yan, sir. Pag makuha na si Kamayo, sir, bababa na yan si Imong, sir, para magpagamot dito sa Davao City. Biso kayo, sir. Sige, uwi tayo. Pagkapit sa do, sir, si Presidente Duterte, sir, magkuha na ni Kamayo doon sa area, sir. Tinawag ako, Sir Bildio Sula, sir, nga, sir, huwag niyong sabihin kahit kanino, sir, na kukunin ni Mayor Duterte na si Kamayo, sir, doon sa Laak, sa lupa ni Mayor Navarro. Huwag na niyo i-checkpoint, sir, para makuha niya yan, sir, makababa na si Imong, makuha na natin. Sige, sige. Sinumbong ba ni Sir Bildio Sula, sir, kay Sir Urquia, Batcom. Sinumbong po ni Sir Urquia sa brigade. Hinarang man ni ano, sir, ni Brigade Commander, si Duterte. Nagkasagutan, sir. Hindi natuloy. Pinagalitan naman ako ng alpa ko. Ikaw kasi, ayun na. Pag ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka lang. Sorry, di na mangyari uli. Bantay ka lagi. So pagkapit sa 5, sir, susunduin naman uli. Ako, sige, ako nang bahala. Wala na akong tiniksan, sir. Pagbalik na ni Mayor Duterte, sir, nasa Panabo na to Davao, bago ako tumawag, sir. Sir, i-verify nyo, sir, nandoon na nadala na si Litang Kamayo, sir, ni Mayor Duterte, sir. Puta, ba't ngayon ka lang nag-text? Ngayon ka lang tumawag. Ngayon lang nag-text yung alpha ko, sir. Para wala pang gulo, sir.